yun, I know sometimes, nasa-suffocate tayo and nasasakal. Yung hindi natin alam kung ano yung dapat natin gawin para lang ma-handle ito ng maayos. And I know most of you na gusto din na i-control sometimes yung mga bagay na yun. And dito, sinasabi sa Psalm 23, it's a great reminder for us na kagaya nga nasabi ni David, na dineclare niya na si God is ang kanyang shepherd, which is nagpo-provide sa kanya and nagbibigay ng support if when life gets hard. And para sa akin, it reminds me na sa context na to, parang reminder din siya sa mga Israel na hindi nila kailangan mag-worry in life kasi si God, loyal siya sa kanyang person. And ano man ang mangyari sa life natin is hindi na tayo iiwan basta-basta. So, ang title ng na buo namin para sa scripture na to is The Safe and Satisfied Soul. So, sa title na to is meron akong nag-oong 2 points na mapagkukunan natin ng main lessons. First point is, the shepherd sustains us in the dark. So, alam naman natin na ang shepherd natin is Jesus, right? Right. Alright. And, ang main point din is, God provides rest and protection when life gets hard. So, kagaya nga nasabi ko kanina, na hindi madali ang buhay. Like, madami talagang struggles and di naman mawawalang problems in life. Ang pinaka lang dito is kung paano mo siya i-handle. And sa point na to, nire-remind lang tayo na si God, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, nandiyan siya para iparamdam sa'yo na pwede kang magpahinga, na completely, nandyan siya para mag-provide ng support sa'yo. So, hindi mo totally kailangan mag-worry. And point number 2, the shepherd honors us in the battle. So, di ba, most likely, kapag nakakaranas tayo ng mga struggles in life, parang nafe-feel natin na, Lord, bakit ganito? Parang lang problems, parang ako na lang lagi may problema, ganyan. Pero, di ba, hindi natin napapansin na kahit small details, may mga blessings pa rin naman na dumadating sa atin. Na, I admit personally, na hindi ko din siya napapansin. Kasi mas nakafocus ka dun sa main problems kung saan ka nagsistruggle. And, at some point, you try to control it na hindi mo naiisip na you're blessed pa din, even though having those kind of problems. So, ang pinaka-conclusion ng point ng title na to is, you don't have to live under the way kung saan madami kang iniisip na mga bagay. But, let God control your life. It's important na malaman natin kung sino yung nagko-control ng life natin. Kasi, may mga bagay na hindi natin mako-control ng tayo lang, which is most likely, yun ang gusto natin mangyari, na i-control natin ang mga bagay-bagay. Pero, sinasabi dito na let your mind, soul, and body rest kasi you have God in life and He will never abandon you when life gets hard. And one practical application which is applicable siya sa lahat is start it when you woke up in the morning. Na syempre, di ba minsan, kapag gumising tayo, unang hinahanap agad yung cellphone, titingnan natin kung may nag-chat, kung ano ng balita. But most likely, kapag ganun yung ginagawa nating routine, di ba parang ang negative agad nung natatanggap natin na energies pa lang sa umaga. Kasi kung ano na yung mababasa natin na news, kung ano yung may hear na natin na negativity. So, at the end of the day, magiging impact na is parang negative na din yung magiging flow ng day mo. So, instead of magtingin ka agad sa social medias and all, why not pray and read scriptures or quiet time? For example, this scripture na sinasabi nga sa Psalm 23 na hindi mo kailangan i-control ang mga bagay-bagay na hindi mo naman talaga kaya i-control in your hand. But remind yourself na ano man ang mangyari sa araw na to, I have a God in life and I'm so blessed na naman
yung problems na may encounter ko this day. Yun lang.